Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita. Heto na! Russia niyanig ng 8.8 magnitude na lindol. Tsunami warning in-issue sa ilang mga bansa. Mga residente malapit sa baybayin ng eastern seaboard ng bansa nakaalerto sa banta ng tsunami matapos ang malakas na lindol sa Russia. Kakulangan sa pondo para mag-dredging, nakikitang hamon ng DPWH sa patuloy na pagbaha sa Metro Manila. At Filipino-Spanish footballer na kasama sa sikat na kupo ng FC Barcelona, kilalanin. Niyanig ng 8.8 magnitude na lindol ang Kamchatka Peninsula sa Russia kaninang umaga. Nag-issue din ng tsunami warning sa mga bansa sa paligid ng Pacific Ocean. Mula sa 8.7 ay itinaas ang lakas ng lindol sa 8.8 sa east-southeast ng Kamchatka, Russia at may lalim na 19.3 kilometers. Nag-issue ng tsunami warning sa Russia, Chile, Hawaii, Japan, Northwestern Hawaii at Solomon Islands. Sa video, makikita na ang pagragasa ng tsunami sa bayan ng Severo-Kurilsk sa hilagang bahagi ng Kuril Island sa Russia. Ayon sa mga saksi, isang fish processing plant ang nasira ng tsunami. Sa drone video, makikita ang pinsala na naiwan ng lindol at tsunami sa nasabing lugar. Ilang mga sasakyang pandagat din ang sumadsad sa laot dahil sa tsunami. Sa Hawaii, bumigat ang trapiko sa pag-uunahan ng mga residente na makapunta sa mataas na lugar matapos mag-issue ng tsunami warning. Sa Japan naman unang tumama ang tsunami sa Hokkaido, Iwate at Miyagi Prefecture. Umabot na rin ito sa Toshimizu, Kochi at Kyushu. Ilang mga residente din sa Mukawa, Hokkaido ang umakyat na sa rooftop ng isang building matapos ang tsunami warning sa Japan. Maswerte na hindi na tumama ang tsunami sa mga baybayin ng bansa, partikular sa Eastern Seaboard. Agad namang inalerto ng PHIVOLCS at pinalikas ng Office of Civil Defense at mga lokal na pamahalaan ang mga residenteng nakatira malapit sa mga baybayin. Narito ang report. Ayon sa PHIVOLCS, minor sea level disturbance lamang ang kanilang inalerto dahil hindi naman matindi ang mga alon. 1 meter lang naman yung ina-expect natin dito. So while these waves are not large enough to cause major damage, they can still produce strong currents and unusual sea level changes, especially sa harbors, bays, and coastal areas. Inaasahan na hindi malaki ang epekto ng tsunami dahil sa Japan pa lamang ay hindi na ganoon kataas sa mga alon. So far, ang record natin sa Japan, nasa 30 centimeters lamang. So most likely kapag darating yan sa atin, that would be, kasi Japan is much closer to Russia than to us, right? So either masyado nang mababa, hindi na perceptible natin. Bagamat mahina, malawak naman ang sakop ng tsunami. Ang buong eastern seaboard ng bansa o 22 lalawigan agad na inalerto. Ito ang Batanes Group of Islands, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Bicol Region, Sama Region, Leyte Provinces, Dinagat Islands, Surigao Provinces at Davao Region. Ang Philippine Coast Guard agad na nag-deploy ng mga tauhan sa mga substation upang i-alerto na ang mga residenteng nakatira malapit sa mga dalampasiga na dumistansya muna. Ang DILG agad na nag-abiso sa mga lokal na pamahalaan mula sa mga nabanggit na mga lalawigan na magsagawa na ng preemptive evacuation. Paunawa naman ng PHIVOLCS, hindi naman katulad ng bagyo ang tsunami na tumatagal na mga araw. Kalimitan, matapos ang bugso ng mga matataas na alon ay ibinababa na rin ang sea disturbance warning makalipas ang ilang mga oras. Kaya kung lilikas man ay panandalian lamang. Suspendido rin ang klase sa mga paaralang malapit sa mga baybayin. Dagdag pa ni Director Bacolcol, malayong umabot ng 1 kilometro mula Pampang ang mga alon, kaya't ang nasa coastal areas lamang talaga ang pinag-iingat.
Samantala sa Japan kung saan una nang tumama ang tsunami, patuloy ang abiso ng Philippine Embassy sa mga OFW roon na manatiling alerto at subaybayan ang Japan Meteorological Agency. Kawalan ng pondo para magsagawa ng dredging. Yan ang nakikitang hamon ng DPWH kung bakit mabilis umapaw ang mga ilog at nagre-resulta ng pagbaha. Alamin ang iba pang detalye sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam. Sa ika-4 na State of the Nation address, binatikos ni Pangulong Bongbong Marcos ang napakaraming flood control projects na hindi epektibo, kaya tuloy pa rin ang mabilis at malawakang baha tuwing masamang panahon. Kaya agad niyang pinag-utos sa Department of Public Works and Highways na magsumite ng listahan ng lahat ng flood control projects mula 2022 para maimbestigahan. Kutob kasi ng Pangulo, nakokorap ang pera na inilaan sa mga proyekto, kaya pumapalya ito kontra baha. Sa post-SONA discussion ng Malacanang, ipinaliwanag ni DPWH Secretary Manuel Bonoan ang mga hinaharap nilang hamon kaugnay sa mga proyektong layong pigilan ng pagbaha. Ito yung nadatnan namin ito sa administrasyon na ito. Noong pumasok kami dito sa administrasyon nito, napansin po namin na yung mga riverbeds po, yung sa ng dinadaanan ng tubig, mababaw na po. I think for the last many years during the past administrations, hindi po nag-desil to nag-dredge. Ayon kay Bonoan, simula noong 2022, nakapagtapos na ang DPWH ng 9,800 flood control projects sa iba-ibang bahagi ng bansa. At sa kasalukuyan, mayroon silang 5,700 ongoing projects. Sa pag-aaral ng DPWH, nakikita nilang sanhi ng mabilis na pagbaha ang mga mababaw ng mga ilog. Kaya kinakailangan ng dredging at desilting. Ang kasamang palad lang po, hindi lang po kami nabigyan ng sapat na pondo. Pero hindi ho kami tumitigil at sa itong mga susunod na taon, ilalagay pa rin namin dito kasi kailangan po natin i-address po itong dredging at desilting ng ating mga river basins, rivers. Kasi kung hindi po, talagang aapaw pa rin yung mga tubig baha. Hihiringan niya sila ng pondo para makabili ng mga makinang magagamit sa dredging sa 2026. Kukumpunhin rin daw ng DPWH ang mga luma ng flood control project na natapos ng mga nagdaang taon. Michelle Guillam para sa All TV News, Channel 2. Isang Filipino-Spanish ang parte na ng koponan ng FC Barcelona. Isa sa mga sikat na koponan sa La Liga sa Espanya. Ito'y si Pedro Fernandez. Ang 17 taong gulang na footballer ay ipinanganak sa Galicia, Spain, kung saan hawak nito ang Spanish-Filipino citizenship mula sa Galicia na ama at Pilipinong ina. Hinasa nito ang kanyang kakayanan sa La Masia, isang maliit na football club sa Valminor, kung saan nakapagtala ito ng 10 goals sa kanyang unang taon sa koponan. Naglaro din ito sa National Youth Team ng Spain. Nakilala si Dro sa kanyang malupit na dribbling skills, quick feet at smart passing. Kaya rin itong maglaro attacking midfielder o winger. Kamakailan ay umiskor ito ng goal sa 87th minute ng isang friendly match laban sa Vissel Kobe. Natapos ang laban sa score na 3-1. Bukod kay Pedro, si Paulino Alcantara ang unang Pilipinong nakapaglaro sa FC Barcelona mula 1918 hanggang 1927. Umiskor ito ng 369 goals para sa Barca. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube. At makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.